yung Yun lang, committee yun lang ang mismo. gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So, natanggap. Natanggap po. O, ibig sabihin, natanggap. Ngayon, maliban doon sa delivery na yun, naulit ba yun? Yun lang yung participation ko dyan, sir. Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol doon sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Club yun na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o ano, manika? Baka manika lang yun, ha? Arnold Clavio po yung nasa media. Hindi, saang media? Kung ito Sa media, GMA po, marami GMA. kasi magkakapareho ng pangalan. Marami, no? News anchor po, GMA. GMA. Yes po. Ano siya sa GMA? Kung alam mo, ha? Ano siya sa GMA? Anchor po. Anchor. Ibig sabihin, kung Anchor, may programa. Yes po. Ano yung alam mong programa na pinag-aangkoran niya? Genuine News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV. Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin? Siya po yung mga laging kamiting ni Boss Bernard. Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, ano meron? Yun po yung mga meeting nila na yan, ay mga, siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko, may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung kwanyan, monthly po yung... Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba? Yes po. May involved na pera. Gaanong karaming pera? Maliit lang po, paper bag. Paper bag. Yes Yung po. paper bag, gaanong karami ang laman? Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganon. Okay. Yun lang. Maraming salamat. Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga ng ICC doon sa, hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya, di ba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte, binanggit nyo nga 2023. Ang gusto ko lang malaman, dahil narinig ko to sa isang kwento ninyo, sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin ang Pangulong Duterte sa airport? Sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige ho, Sarge. Go ahead. Kami po yung naka-security kay Kong Saldi that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PRRD po. Nag-meeting po sila Kong Saldi sa Unit 8 and 9, Townhouse. Kasama sina former Speaker Romualdez po. Sinong ka-meeting? Saldico. Saldico, former Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Yung Chief PNP po, si Marbil, General Marbil. Marbil. Opo. At that time, si General Torre, hindi naman siya Chief PNP pa, di ba? Hindi pa po. Sino pa? Si Chodoro, Gibo, no? Gibo Chodoro. Gibo Chodoro po. Kasama po siya doon. Saka si Trillanes po. Trillanes. 5 lang? Si Dilima pa po. Dilima. Di 5? Leila Dilima. Nandun din po siya. Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing Yes po, Yes, sir. kinaumagahan siya inaresto, di ba? Oh, sir.
So nung gabi, Nag-meeting po sila doon sa townhouse. nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Laila, Speaker Romualdez, Saldico, Marbil, sino pa? Hindi, wala ata si General Torre that time. Yun lang po yung nakita ko, sir. Eh. General Anyo, wala. Hindi ko pa nakita. Kasama din doon. General Anyo. Yes, sir. Kayo magkasama Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. nung gabing yon. Kami yung, sir, yung naka-back up kay sir. Kami Okay. yung naka-duty. Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento eh. Sa Tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa Tamarin. Ikaw? Yes, sir, ako doon. 30 Tamarins, 2 beses. December 2 at saka December 5, 2024. Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo? Sir, ang pagkaalam ko, sir, pag pumapasok ako doon sa may gate ng Nara, tinatanong sa akin yung guard kung saan. Ang sabi ng AA, 30 Tamarin. At ang binabanggit ng gwardiya, Nelson Go. Huli na lang po namin nalaman na Jojo Cadiz pala. So nakapag-deliver kayo lipatan sa kotse kay Jojo Cadiz? Pakiulit, sir? Meron kasing kinikwento nung hearing na, di ba, yung delivery ng pera sa Tamarin, 30 pala yun, 30. Yes, sir. 30 Tamarin. South Forbes, Makati. May delivery ba kayong ginawa? Ang participation ko talaga, December 2 ang una. Oh, December 2. Tama, yun ang nasa Senate na ano, di ba, December 2. Yung sinasabi ni Saldico sa video niya. Yun na nga po, sir. Pero ang pagka pumapasok kasi ako, sir, ang sabi niya, yung gwardiya is Nelson Go. Pero huli na lang pala, sir, nalaman ko na Jojo Cadiz. Naglagay kayo sang maleta sa kotse niya. Sir, ang mga lang, sir, ang concern doon nung pagbaba. Okay, idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldico, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 bilyon. December 2 ata, December 4. Hindi ko December 2, sir, at saka December 5, 2024. Yan. Na isang 200 million at isang 800 million. Totoo, sir, kasi marami talagang maleta yun. At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Saldico. Hindi ko na alam, sir, kung kay Bongbong nga talaga yon o basta ako, sir, nag-drive lang eh. Kuyang, may tatanong ako sa inyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldico patungkol dun sa mga maleta? Pamilyar ba kayo? Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldico na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, nitong November 15, mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion delivered to RR. Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR, double Romeo. Pakisagot, sa may alam. Ano yun, sir? Residence Romualdez? Romualdez. Opo, sir. Double R. Okay. Si Romualdez ito. Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento, doon kay Saldico, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2 at December 5. Nasa video niya yun eh. Ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver?
Yes, sir. At saka si Martik Say, wala po dito eh. O si Mark Pero Tiksay. ako yung isa sa driver. Ayan. Na December 25 nga ata, 1 bilyon, isang 200 million, at isang 800 million. Sa makatuwid, yung dugtong ng mismong perang si Saldi umamin, na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver. Yes, sir. Ako yung isang driver, sir, kasi dalawa kaming van eh. Oh, ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maidikit kung ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldico. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldico, humingi ng 1 bilyon si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at isang 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarin, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan ho, ang malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge, Tube, kawata to. Yes, sir. Paki-describe naman. Yan Anong- yung sa bahay niya, sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi doon, sir. Ilinaw ko lang ulit ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to? 5, sir, 5. 5 maleta. Medium, small, large. Isang size lang, sir, na large. Lahat large. Yes, sir. 5 large. Ang large is Patalastas muna, Kong. Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong General Romeo Poques Poco, ang chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Valeros, andyan kanina, si Attorney Harold Respicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ng ating mga magigiting na mga Brave 18 at saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan ho nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin, maraming mga panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador, ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Amy, pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila para po matuloy. Senator Robin, nandito kanina. Senator Robin pala, andito rin po. So ito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay kagaroon ng ganyan. Merong 2 Senate President. Merong 2 Blue Ribbon Committee. Ang gulo-gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayo dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po ay nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding korupsyon na ito. Anyway po, last month, nung nakaraang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga for staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila nang sinasabi nila ay totoo.
Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw nila, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang naglalapa, sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po. Dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligod, hindi ibig sabihin nun na dishonorable at na immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan, dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-aakusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kumaman, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Anong mapapalanan nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UP ay naniniwala na yung itong mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto nyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwedeng itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila noon sa no holds barred, sila ay paninimigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gusto magtanong mamaya, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, General Pokis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Cadiz. Interesado lang ako. December 2, Tamarin. Opo, sir. 2024. Correct, sir. Yung December 5, 2024 din, sir. Halos magkasunod yan, sir. Kasi Tamarin ba o sa ibang lugar? iisa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin. May Nara. Hindi ako nakapag-deliver doon, sir. So Tamarin ka pareho. Correct, sir. Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran? Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge. Nakita lang. Hindi na, hello sir. Yung mga ledger na kasi sir, hawak ng EA sir. Kaya confidential sir na minsan siguro sir makalusot pero hindi namin. Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger? Kahit isa? Sa video sir sa ni Boss Aldi. Ledger? Wala. Yung libro, notebook. Halika dito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak. Logbook, sir. Logbook. Logbook ng mga in-out na mga sasakyan. In and out na sasakyan. Yes, sir. Dated 2025. Okay na yun. Basta kapit nyo yun. Nandyan na yun. Di ba? Yung sa ledger, Sarge, wala? Wala na? Tony Levy. Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na. Ako sir yun. Sino nag-turn over? Sir, wala na yun kasi nung sabing sunugin, nakita ko kasi maraming maganda na pwede pang
gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Nakita kong listahan doon sa na matandaan ko, Sige, sa mga tweet, may notebook kahit pa paano listahan at merong mga nakalista, sir. yung logbook. Yes, sir. Oh, kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Tony Leb? Oh, okay. From the audience, kung may magtatanong, Colonel Mitran. Okay, kanina pa tayo nagtatanong. Tinatanong natin kung sino yung mga involved. Ang hindi natin naitatanong kung paano natin ipagtanggol itong mga sundalong ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, kay Lieutenant Senior Grade Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong, yung kaibigan ko na si General Torre. Na kaibigan ko yun. Hinahamon ko yun. Umakyat kami sa bundok. At talagang matapang siya. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran, pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang naging sundalo na maging masunurin sa batas, ako sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo lilitaw dito. Lumitaw kayo, ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba ay bayaran? Mga kababayang Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayong mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest.